Yun, sa loob ng 18 days, heto na at malinis na itong aming barko. Pinturado na rin. And samahan nyo ko ako para may pakita ko sa inyo kung ano ba yung DP na barko at yung offshore na barko. So, napakaganda ng propeller, malinis na. Dalawa kasi yung makina namin, yung main engine. Ayan, oh. Dalawa yan. Pero itong sa amin ngayon ay hindi pa azimuth. So may mga propeller kasi na ngayon nawala ng ganyan, no, yung timon. Yung propeller niya umiikot ng 360. So yun yung pagkakaibahan nito. Pero mayroong stern thruster na nandito sa tagiliran. Bali ang propeller nito dito sa likod ay 4. So yan ang starboard side. Ito naman yung port side. Napakalaki niyan. So hindi ko nga ito maabot eh. Ayan. Ayan siya. And 4 ang kanyang dahon. So copper pala yan. Sabagay lahat ng barko na nakita ko puro copper, walang bakal, walang stainless, puro ganyan. And mayroon pa dito. Ayan. Sayang may mga nakatakip kasi. Ayan. Bali ang propeller niya rito sa likod ay 4. Yung dalawa para sa main engine. And ito, yung stern thruster kung tawagin. Yan yung pangontra sa sideways niya. And then meron din tayo doon sa harap. Papakita rin natin yun. Mamaya puntahan natin. Pero bakit meron pa silang wini-welding dyan? Kaya yan. Diba? Siguro hindi pa to tapos. And lapitan natin tong stern thruster. So, yan. Yung mga malalaking barko, yung mga tanker, cargo, walang ganito. So itong barko namin na pang offshore, meron yan. Kaya mas mahal ang renta ng pang offshore. Lalo na yung mga official nito, iba yung kwan nito. Iba yung mga sahod nito sa mga tanker. Ayan. Galing, di ba? So ipasilip ko rin sa inyo yung pinaka-bottom dito sa ilalim ng barko. Sa flat. Flat na flat yan, oh. So ito na yung pinakailalim. And ito naman, ano ba? Ayan. Ito yung pinaka-balancer nitong barko. Yung pumipigil yung sa pagtagilid niya. Oh, mayroon palang kwan dito. Halos 4 inch pa pala yung... Kasi pag tumagilid dito, dahil nga walang katig ito yung pumipigil sa pagtagilid ng barko. Kaya ito napakahalaga nito. Kaya lahat ng barko mayroong ganito. Yung pinaka-importante sa lahat. Ayan. Kaya tataka sila bakit wala raw katig yung barko. Pupunta na rin tayo ron sa harap. Kasi bukas ibababa ko na kami. Mag-undocking na kami.
So ito na lang yung pagkakataon ko na kumuha nito. Katapos noon, wala na. So ito naman yung dalawa sa harapan. Kanina mayroon tayong nakita na apat na propeller doon sa likod. Ayan siya. Ayan. Dito pala mas magandang kumuha ng video eh. Yan yung kaibahan. Mayroong dalawang propeller sa harap. So bali ang itong barko namin, ang lalim niya ay nasa 6 meters. Hindi pa kasi napinturahan eh. So kung bukas pa kasi baka hindi na ako makababa, kaya kung ngayon na lang ako kumuha ng video. Ayan, 6 meters yan. And nabalik na rin namin yung anchor. Ayan. So within 18 days, ito na yung nangyari sa aming barko. Malinis na siya, pinturado. At bukas ng hapon, bababa na kami. Ganda na. Problema na lang yung pintura sa pangalan ng barko. Yun lang, at maraming salamat ulit. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol dito sa barko ng option. Yun lang, at maraming salamat. So ayan, uwi na tayo. Sampa na tayo sa barko kasi magtatrabaho na ulit. Yan ang aming angkla. Chain. Meron naman palang signal dito sa taas. Yan ang anchor.